Sa gitna ng bakbakan ng Israeli forces at grupong Hamas, ang pagsusumika po na makalikas ng mga sibilyang taga-Gaza. Libo-libo ang piniling lumakad ng ilang kilometro para makarating sa pansamantalang evacuation corridors. Ivan Connie, nakasama nga tayo sa bus na sumundo sa mga kababayan naman nating lumikas sa Gaza kahapon at sa kwento sa atin ng kanilang hirap ng kanilang pinagdaanan. Inabot ng mahigit 24 oras yung kanilang biyahe mula nang pumasok sila sa Rafah border crossing hanggang sa makarating dito sa Cairo kung saan sila natutulog ngayon para sa kanilang flight mamayang gabi. Narito ang pahayag ng ilan sa ating mga nakausap. Natatakot din ako. Umiiyak na lang. Darasal. So ito, awa ng Diyos, ito nasama na ako sa kanila. I feel happy that I'm safe for once in the past month, but I'm also very sad to have left Gaza. Kasabay nila ang 3 sanggol, 19 pang minor de edad at 2 buntis. Nakalikas din ng isang babaeng Palestinian na asawa ng isa sa mga Pinoy. May halos 100 patayang kababayan ang naiwan sa Gaza. Kahapon ay hindi natuloy yung pagtawid sa Rafah border ng 49 pang Pinoy at 11 Palestinian na asawa ng mga Pinoy matapos ngang muling isara yung border. Wala pang katiyakan kung kailan ito muling bubuksan. Sa mga nakang-araw nga, ibinalita natin na 2 buntis yung kasama sa mga lumikas kahapon at ang isa ay kabuhanan pa niya. Nakausap natin si Asma sa biyahe patungo dito sa Cairo at binanggit nga niya na kailangan niyang magpatingin sa doktor bago yung kanilang biyahe mamaya. Ang latest ay hindi siya bibigyan ng clearance ng doktor kung kaya kailangan niyang manatili dito sa Egypt at uuwi nilang sa Pilipinas pagkatapos ng manganak. Sasamahan siya ng kanyang ina na mananatili dito sa Cairo at ayusin daw ng Philippine Embassy dito sa Cairo yung kaukulang travel papers ni Asma at yung kanyang ina, maging yung isa niyang batang anak, gayong transit visa lamang, natatagal ng 2 araw yung kanilang pananatili dito sa Egypt. Samantala, isinara nga muna yung Rafah border crossing ayon sa US State Department dahil daw ito sa hindi pa tinutukoy na security circumstance. Nakikipagtulungan na mga opisyal ng Amerika, ng Egypt at Israel para muling mabuksan ang border crossing para makapasok ang mga humanitarian assistance at mga nagpaparepatriate sa naipit na gyera. Matatanda ang binuksan ngayong border crossing kamakailan para makaraan yung ilang dayuhan at mga medical evacuate kabilang sa mga nakalabas sa Gaza, yung mga kababayan nating Pilipino. Samantala, kinatuwa ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt na ligtas na nakarating doon ang unang batch ng mga Pilipino nakatawid sa Rafah border crossing. It's definitely a pleasure to be able to come up with a result. And we're glad that 40 Filipinos and 1 Palestinian spouse have reached with us dito sa Cairo. Halos 50 pang Pilipino at lagpas 10 Palestinian na naasawa ng mga Pinoy ang inaasang pang makakatawid sa border crossing oras na magbukas ito. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.